Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tatalakayin natin sa yugtong ito ay ang mga kaasalan sa pananamit. Sinusunod ng isang Muslim sa kasuotan niya ang mga sumusunod na mga kaasalan. Unang-una, na hindi magsusuot kailanman ang isang lalaking Muslim ng kasuotan na yari sa seda o sutla. Maging iyon man ay sa damit, turban, pantalon, at iba pa. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ipinagbabawal ang pagsuot ng sutla at ginto sa mga kalalakihan ng sambayanan ko. Ngunit ipinahintulot sa mga kababaihan nila. Ikalawa, na hindi pahahabain ang kasuotan niya o pantalon hanggang sa umabot sa ibaba ng bukong-bukong. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang bumaba pa sa mga bukong-bukong sa tapis ay sa impyerno. Ikatlo, itatangi niya ang kasuotang puti kaysa sa ibang kulay. Ngunit ituturing niya na ipinahihintulot rin ang pagsuot sa lahat ng uri ng kulay, sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, isuot ninyo ang puti sapagkat ito ay higit na dalisay at lalong mainam. Balutin ninyo sa kulay na iyon ang mga patay ninyo. Itinala ito ni Imam An-Nasai at Imam Al-Hakim. Ikaapat, na pahahabain ng babaeng Muslim ang kasuotan niya hanggang sa matakpan, pati ang mga paa niya. At ilalagay niya ang belo mula ulo upang matakpan ang leeg niya at ang dibdib niya. Sapagkat ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 33 verse 59, O propeta, sabihin mo sa mga may bahay mo at sa mga babaeng anak mo at sa mga kababaihan ng mga mananampalataya na ilaylay nila sa mga katawan nila ang mga balabal nila. At dahil ang sabi pa niya, chapter 24 verse 31, sabihin mo sa mga babaeng mananampalataya na magbaba sila ng mga paningin nila, pangalagaan nila ang mga puri nila, huwag nilang ilitaw ang gayak nila maliban sa nakalitaw na mula rito. Ikalima, na hindi magsusuot ang isang lalaking Muslim ng singsing o anumang alahas na yari sa ginto. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal ang pagsuot ng sutla at ginto sa mga kalalakihan ng sambayanan ko, ngunit ipinahintulot sa mga kababaihan nila. Samantala, wala namang masama sa pagsuot ng singsing o anumang alahas na yari sa pilak. Ika-anim, na hindi magsusuot ng iisang sapatos o sabihin nating tsinelas o anumang isinusuot ng paa o di kaya isinusuot natin sa paa, sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, huwag maglalakad ang sinuman sa inyo na nakasuot ng isang pirasong sapin sa paa. Hubarin niya ang dalawang ito o di kaya ay isuot niya ang dalawang ito. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. At kapag magsusuot ng sapin sa paa, ay magsisimula sa kanan. At kapag hubarin iyon, ay magsisimula naman sa kaliwa. Sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag magsusuot ang sinuman sa inyo ng sapin sa paa, ay magsisimula siya sa kanan. At kapag huhubarin iyon ay magsisimula sa kaliwa. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Ganon din sa pagsuot ng damit
magsisimula rin sa kanan. Dahil ang sabi ni Aisha radhiyallahu anha, naiibigan noon ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ang pagsisimula sa kanan sa lahat ng gawain niya. Sa pagsuot niya ng sapin sa paa, sa paglalakad niya, at sa paglilinis niya. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Ikapito, na hindi isusuot ng lalaking Muslim ang kasuotan ng babae. At hindi rin isusuot ng babaeng Muslim ang kasuotan ng lalaki. Sapagkat ipinagbawal iyon ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, isinumpa ni Allah ang lalaking nagsusuot ng kasuotan ng babae at ang babaeng nagsusuot ng kasuotan ng lalaki. Itinala ito ni Imam Abu Dawud. Nagsabi pa siya, isinumpa ni Allah ang mga lalaking gumagaya sa mga babae at ang mga babaeng gumagaya sa mga lalaki. Itinala ito ni Imam Al-Bukhari. Ikawalo, na magsasabi kapag magsusuot ng bagong damit o anumang bagong kasuotan na ganito, Allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka khayrahu wa khayra ma sana'a lahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma sana'a lahu. Nang ibig sabihin niyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, O Allah, ukol sa iyo ang papuri. Ikaw ang nagpadamit sa akin. Hinihiling ko sa iyo ang kabutihan nito at ang kabutihan na ginawa para rito. At nagpapakupkup ako sa iyo laban sa masama nito at laban sa masama na ginagawa para rito. At dahil iyon ay naiulat na mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam.